Numero 1 pa rin sina Senador Noynoy Aquino at Mayor Jejo Marbinay sa karera sa pagka-presidente at vice-presidente. Batay po yan sa latest partial at unofficial count ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. At live mula sa Pope Pius Center sa Maynila, saksi si Lay Alves. Lay! Vicky, nakapako pa rin sa mahigit 90% ng kabuang bilang ng election returns ang latest tally ng PPCRV. As of 8:10 p.m. sa pagkapangulo, nangunguna pa rin si Aquino na may 13,836,067. Sumusunod si Estrada na may 8,756,370. Sumusunod si Villar na may 5,010,348. Number 4 si Teodoro na may 3,673,920. Number 5 si Villanueva na may 1,026,071. Number 6 si Gordon, number 7 si Perlas, number 8 si Madrigal at number 9 si De Los Reyes. Sa vice presidential race naman, nangunguna pa rin si Binay na may 13,485,911. Number 2 si Rojas na may 12,677,703. Number 3 si Legarda na may 3,805,564. Number 4 si Fernando na may 937,305. Number 5 si Manzano, number 6 si Yasay, number 7 si Sonza at number 8 si Chipeco. Sa senatorial race naman, nangunguna pa rin si Revilla. Number 2 si Estrada, number 3 Defensor, number 4 Drilon, number 5 Enrile, number 6 Cayetano, number 7 Marcos, number 8 Recto, number 9 Soto, number 10 Osmeña, number 11 Lapid at number 12 Gingona. Ang bilang na ito ay base sa 68,915 o 90.11% ng kabuang bilang ng election returns. Bukas na ang susunod na update ng PPCRV. Mula rito sa PPCRV Command Center, ako po si Lay Alves, ang inyong saksi. Narito naman ang latest partial at unofficial tally ng GMA Network mula sa datos na ipinadala ng COMELEC as of 6:16 p.m. Mula po sa 90.14% ng mga presinto sa bansa. Sa pagka-presidente, nauna pa rin si Aquino with 13,831,002 votes. Sumusunod si Estrada with 8,750,847. Pangatlo si Villar, Teodoro, Villanueva. Pang-anim si Gordon, Perlas, Madrigal at De Los Reyes. At narito naman sa pagka-vice-presidente. Nangunguna si Binay with 13,478,804 votes. Sumusunod si Rojas with 12,674,121. Kasunod si Legarda at Fernando. Nasa pang-5 pwesto si Manzano, sumusunod si Yasay, Sonza at Chipeco. At sa pagkasenador, narito po ang nasa top 15. Revilla, Estrada, Defensor, Drilon, Enrile. Cayetano, Marcos, Recto, Soto, Osmeña. Lapid, Gingona, Ontiveros, Piazon at De Venecia. Samantala, kahit hindi pa tapos ang canvassing, 6 hanggang 8 nanalong senador ang posible nang iproklama ng COMELEC bukas. Nangunguna pa rin sa partial at official canvass ang re-electionist na si Bong Revilla. Saksi si Tina Panigiban Perez. Hindi pa tapos ang national canvass ng COMELEC na umuupo bilang National Board of Canvassers. Gayunpaman, sabi ng NBOC, posible magsagawa na ito ng partial proclamation ngayong Sabado. We might make an announcement on the proclamation of the siguro top 6 or 8 candidates for senators. Sa pinakahuling National Canvass Report na base sa 92 certificates of canvass mula sa kabuuang 274, nangunguna pa rin si Bong Revilla. Sinusundan siya ni Jinggoy Estrada, Miriam Defensor Santiago, Franklin Drilon, Juan Ponce Enrile, Pia Cayetano, Bongbong Marcos, Ralph Recto, Tito Soto, Sergio Osmeña, Lito Lapid at Sofisto Gingona III. Nasa number 30 naman si Risa Ontiveros Barakel.
Bagamat maaari na magsagawa ng partial proclamation ng National Board of Canvassers para sa senatorial election, sa party list election, hindi pa raw. Kailangan pa kasing hintayin pumasok ang lahat ng boto sa central canvassing system para makompute ang kailangang 2% vote ng mga mananalong grupo. Mula sa PICC, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Kasunod ng kanyang pagpaparaya sa karera sa pagkapangulo, malaki raw ang posibilidad na mabawi ni Senador Manny Villar ang Senate presidency. Inaasahan daw kasing lalakas ang Villar block sa Senado sa pagbubukas ng 15th Congress. Saksi si Ruth Cabal. Malinaw na sa kabila ng ating pagpupunyagi, hindi tayo nabiyayaan ng tagumpay sa halalan ng Lunes. Kasunod ng kanyang pag-concede sa karera sa pagkapangulo, balik Senado at posible pa raw mabawi ni Senator Manny Villar ang Senate presidency. Nakikita raw kasi ng ilang senador ang muling paglakas ng Villar block sa Senado. Malaking chance na Villar na maging speaker. I think so. I think so because without naming names, I think Villar would have at the very least 10. Kasama sa 10 may tuturing na kaalyado ni Villar, sina Senator Alan Peter Cayetano at Joker Arroyo. Ang inaasahang magbabalik senadong sina Miriam Defensor Santiago at Pia Cayetano. Pati na ang pumapasok sa Magic 12 na si Ilocos Norte Representative Bongbong Marcos na pawang tumakbo sa ilalim ng Nationalista Party. Si Majority Leader Miguel Zubiri pinag-iisipan na raw mag-resign sa lakas kampi CMD. Bumuo raw sila ng bagong block ni na Senadora Loren Legarda na running mate ni Villar, si Senador Edgardo Angara at re-electionist Bong Revilla at Lito Lapid. May tuturing silang kaalyado ni Villar matapos suportahan ang resolusyon noon na magbabasura sa investigasyon sa C5 Road controversy. Sa panig ng Liberal Party, matunog na pwedeng iluklok muli bilang Senate President si Franklin Drilon. Taga-LP rin sila Kiko Pangilinan at ang mga pasok din ngayon sa Magic 12 na sina Ralph Recto, Sergio Osmeña III at Chofisto Ginggona III. I'm sure Senator Frank Lilon, former Senate President, will make a go for it. Medyo magiging madugo to. Malalaman natin yun by July. Si Senator Juan Ponce Enrile na kasalukuyang Senate President hindi na raw interesado sa posisyon. At kung noong kampanya ay mainit si Enrile kay Villar, tila wala na itong plano ngayong ituloy pa ang birada laban sa nag-concede ng presidential candidate kahit nakabinbin pa ang C5 committee report sa plenaryo. We have just got through a rigorous campaign which divided the country. Now it's time to heal it. And all of these issues must be set aside. Kaalyado ni Enrile sina Senator Gringo Honasan at re-electionist Chingoy Estrada na pwedeng maging swing votes. Nariyan pa rin sina Senator Chis Escudero at Ping Lacson at ang papasok na si dating Senator Tito Soto. Kahit magkahiwalay ang sangay ng lehislatura sa ehekutibo, paalala ni Escudero, mahalaga pa rin makuha ng uupong Pangulo ang suporta ng parehong mataas at mababang kapulungan. If at all, this will be the first time that will happen. That the Senate President and the Speaker of the House is not an ally of the President, which is important, so that the legislative agenda of the President would be carried. Sa karera sa pagkakongresista, lumalabas sa partial and unofficial tally ng GMA7 as of 3:10 p.m. kanina na mga kandidatong kapartido pa rin ng administrasyon ang nangunguna. Sinundan sila ng mga congressional candidate mula sa Liberal Party, NPC at Nationalista Party. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan. Esmael Toto Mangudadato may escort na tangke sa kanyang proclamation bilang bagong gobernador ng Maguindanao. Mga gustong makamura sa mga gamit pang eskwela, namimili na sa Divisoria. At 3 puting na inulila ng ina sa Amerika, inaaruga ng isang aso. Balitang hatid, Nergisang Liga ng Katotohanan.